aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. Ayan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, mamatay na lang kayong lahat. At gusto ko lang pong sabihin sa inyo mga kababayan, na yung inyo pong congressman diyan sa Bicol, habang naglalangoy yung ating mga kababayan diyan sa Bicol dahil sa epekto ng bagyong Christine, ayan po, bumili po siya ng private plane. Aeroplano po, private plane. Hindi lamang po isa, kundi sinamahan pa niya ng helicopter. Magkasabay pong binili ang helicopter at private plane. Ayan po. Para lang po malaman ninyo. Dahil po sa grabe. At saan kaya kumuha itong animal na congressman na ito ng pinambili ng private plane at saka itong helicopter. Anyway, mamaya na po natin tatalakayin yan dahil lang gusto ko lang pong iparating sa inyo na ito pong mga demonyong mga congressman na ito, talagang hindi po nila tinitigilan si VP Sara. At katunayan ay ngayon po yatang araw na ito ay tatalakayin nila yung impeachment dito kay VP Sara. Yan po ang talagang pinagpipilitan talaga nila na matanggal sa posisyon itong si VP Sara dahil hindi lamang po yan ang dahilan, kundi ang pinakadahilan po dyan yung lihim na naman na ginagawa nitong si Tambaloslos para maisulong yung dati nilang isinulong na People's Initiative. At yan po ay sekretong gagawin nila para sa ganon ay siya ang mamayagpag sa 2028. Yan po ang plano nitong si Tambaloslos na ito. Ewan ko at kung paano lang gawin yan, pero yan po ang plano, talagang ayaw nilang tigilan si VP Sara. Katunayan po ay para po mayroong kayong idea at hindi lamang po ako nagsasalita, panoorin nyo lang po itong interview ni Ted Pailon dito sa isang congressman at isa ring ungas ito na dapat ito, sinabi ko nga po ito, pag ito ay disgrasyang magkasalubong kami nito, siguraduhin ko lagas-lagas ang ngipin ito sa atin. At ito na po, para lang po malaman po ninyo. Ito ho muna mga kapatid, sa ating muli niya ngayon si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability na napaka-importante pa sa this morning. Congressman Joel, magandang umaga po, sir. Ay, magandang umaga po, Manong Ted at saka DJ at sa lahat po ninyo telepinis. Salamat sa panahon. Congressman, hindi pong nabanggit sa media itong nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Ano po, matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyo pong komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po na lumalabas dito po sa committee. In fact, tomorrow po, meron po kami access sa committee hearing at pinipitahan po natin yung kanilang mga report person. Isa po sa nakikita po natin ground ay hindi po makaliwanag na napakalaking amount po ng pagrenta na itong mga safe houses. Pangalawa po, yung pong isa pong issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential funds, kung saan po tinatanggi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa youth leadership summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? Ito po ay makikita po natin. Di sasagutin mo ka muna pangsamantala itong animal na ito kung saan raw napunta. Ngayon, ang tanong ko, saan napunta at saan napupunta yung 1.4 billion araw-araw ng flood control na yan, na kung saan naman pala ay multo yung sinasabi lang
ano to, flood control na yan. Kaya napakarami pong dapat katanungan. Sige po, tuloy natin. Pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust and corruption. At saka yung isa pa po, yung pong issue po kay USEC Mercado, ito kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay Yusek Mercado. May tayo pinaputol na pakiliwanag po, sir, please. Doon po sa issue po kay Yusek Mercado, kung hindi po nila ito mariripat, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po sila po ay si Yusek Mercado nakatanggap po na itong alawan or nung tinatawag po natin payola, nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement agency. So, yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, po pwede po maging ground for impeachment. Opo. So, kung sakasakali nga po na ito nga po ay hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng Vice Presidente, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report? Pagka hindi po nila ito may re-report, magsasabi, well, number one, kasi we have to be reminded na ito nga po ginagawa natin, it is native legislation. Siyempre, magpupropose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Pangalawa po, yung mga recommendation po, pag-aya po ng ganito po. Pero ito po ay sasabit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po isasumiti pa sa Committee on Justice. Dahil yun po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceeding. Pero as we all know, ano po, sa tatlong pamamaraan po ng impeachment proceeding sa Kamara, ang isa po sa mga paraan dyan ay meron pong verified complaint ang gagaling sa sinumang pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismong isang kongresista. Tama po ako. Kayo pa mismo, Congressman Joel, ay nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit niyong impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Well, ito po pag-uusapan po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, at the end of the day, magiging consensus po ito ng committee. So, if ever po, pwede naman po itong resolution namin magiging pasihan. Ayan po, at talaga pong ayaw nilang tigilan itong ayaw nilang tantanan dito si VP Sara hanggat hindi ma-impeach. So, yun lang, yun doon sa confidential fund lang yan na 125 billion na kung saan ay naipaliwanag yan. At ipinaliwanag na rin mismo ng COA yan na walang nilabag ang Vice President yan doon sa 125 million na confidential fund yan. At sinabi na po ng COA. At may paliwanag na nga po ng COA yan. Aywan ko kung bakit pinagpipilitan talaga nila na ma-impeach itong si VP Sara. But anyway, aywan ko kung alin ba ang mas mabigat, yung 125 million na confidential fund o yung 100 o yung 1.4 billion pesos araw-araw. Hindi ba't dapat dyan ang ma-impeach dyan sa 1.4 billion araw-araw na yan ay hindi ba dapat itong si Bangag ang dapat ma-impeach dyan? Maliban dyan sa 1.4 billion araw-araw diyan ay yung pagsisinghot niya ng droga, hindi ba impeachable yan? Di ba? Napakaraming kapalpakan itong presidente yung Bangag ay bakit itong si VP Sara ang pinag-iinitan ninyo? Talagang mga mga himod tumbong talaga kayo mga congressman kayo. Wala na talagang respeto sa inyong mga tao. Wala na kayong tinira sa sarili ninyong respeto. At ang kakapal na ng pagmumukha ninyo. Uulitin ko lang kaya,
uulitin ko lang yung sinasabi ko rito. Ano kaya kung lahat kayo ng mga kawatan na congressman, lahat ng kawatan, lahat, wala akong kukon dito, basta lahat ng mga kawatan na congressman, ano kaya kung dyan na lang tayo sa Luneta magpatayan? Sige nga. Ganun na lang siguro. Para matapos na ang problema nitong mga kababayan ko na napakarami ang walang masaing natin mga kababayan. Kung gusto niyo mapatunayan yan, sumama kayo sa akin. Kung wala akong maipapakita sa inyo na itong mga iniikutan namin ng mga kababayan natin walang masaing, kung wala akong maipakita, edi akong patayin ninyo. Pero kung may maipakita ako na karami-rami nating mga kababayan ng walang masaing, ako ang papatay sa inyo. Sige, deal. Subukan nyo nga tanggapin itong hamon ko na ito. Nakakabuisit. Tapos ito pang congressman na bumili ng private plane. Pinagsabay pa ang private plane at saka isang helicopter ang kapal ng pagbubukha nitong mga animal. Mga kababayan, ano pa po ba ang dapat ating gawin? Parang gusto ko ako na magsaboy ng virus dito sa Pilipinas eh. Ang problema nga po rito, ay walang pipiliin tong virus na ito pag sinaboy ko na ito. Yan po ang problema kong malaki. Sana, kung doon susuot ang mga virus dito sa mga animal na mga kawatang mga kongresistang ito, matagal ko nang ginawa. Ang kapal ng pagbamukha ninyo. Sa halip na tulungan yung mga kababayan natin dyan sa Bicol na salanta ng bagyo. Ayan, yan ang inuna. Ang pagpapa-impeach kay BP Sara. Ba't hindi nyo idemanda ng idemanda yan kung mayroon na nilabag ng batas yan? Ba't hindi nyo idemanda ng idemanda yan? Total, kayo naman ang nagsasabi na walang immunity itong si Vice President at ang may immunity lang itong si Bangag. O ba't hindi nyo sampahan ng kaso? Wala na kayong katigil-tigil. Ito ang kapal-kapal ng pagmamukha nitong tsuba na ito. Ikaw kaya bit-biting ko rito at dalhin ko rito sa mga iniikutan ko pagkatapos mong makita lahat itong mga walang masaing nating kababayan saka paputulan ka na yung bullshit talaga itong mga hayop na ito. Tuloy. Yung pong balita ngayon na ito po, headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayat sa DOJ na ilagay po sa lookout bulletin ang 7 opisyal ng OVP, sir. Tama po kayo. Sige po. Ito po kasi lookout bulletin ay para po ma-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami, yung iba po parang gusto na po lumabas ng ating bansa. So ito naman pong lookout dahil wala naman po silang kaso pa, so wala naman po tayo magiging falsified reporter. Ang pinagkaiba po kasi na itong lookout bulletin, ito pong lookout bulletin para po ma-determine muna pa kayo iba po sa kanila may mga warrant of arrest at least dito po, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerario nila. But, having said that, kung wala naman po sila mga warrant of arrest, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may makikil sa Ulol! Opo. Napaka-ulol nito, Sa Harsh. ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon? Sa usapin po ng imbitasyon, so na ho ba ang nai-issue po ng komite at hindi ho bang posibilidad na kaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arrestong gusto mangyari? Noong nakaraan po, naging sila po kami ng Sabina at kasabay po niya ito yung lookout. Ito po ay minanifest po through emotion sa mga kongresista. Kaya po, ito po yung pasyan po natin ng lookout bulletin. Lahat po sila binigyan na po natin ng Sabina at kung sa susunod po na hearing, bukas po,
ay hindi po sila umaten, pwede po yung mga kongresista, yung mga miyembro po ng committee, ay pwede po sila ipasite into contempt. Cite in contempt na naman. Joel, balikan ko lang po itong, itong nga pong posibilidad ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi, nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po na ng balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po yung last day ninyo? Sa inyo pang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung napanggit ko kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin. Ngayon po baka mamaya exercise yung futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yung babalansin po namin at pag-aaralan. At makakasa po kayo kung ano man po maging rekomendado ng ating mga kasama sa committee, ipag-ibigay alam din po namin ito din. Opo. Pero sir, gaya din po ng inyo pong ng inyo pong yung graph po ninyo sa impeachment proceedings sa Kamara, may pangatlong paraan po naman para maihain at mabilis po ma-actionan ng Kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na didiretso na opo, ito po yung 1/3 po na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint. What do you think of the process being utilized by the members of the House na gusto kong ma-impeach ang Vice Presidente? Lahat po yan, i-consider po namin at pag-aaralan. Dahil, siyempre, marami rin po mga legal experts na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright. Bugot ang hayop ka. Mga animal kayo. Anyway, hindi na po siguro ako magsasalita pa ng marami. Ang sa akin lang po rito, na ang nakakapangilabot po talaga rito yung congressman ninyo dyan. Ayan po, di o bano, ito pong congressman na ito, walang iba po kundi si Saldico. Yan po yung namamayagpag dito sa mga social media ngayon, sa mga ibang vlogger, na ito raw pong di o bano nga po, di o mano, ito pong inyong congressman dyan sa Bicol na si Saldico ay bumili ng private plane kasabay ng helicopter. Dalawa agad ang binili. Tingnan nyo. Saan pa pupulutin itong mga kababayan nating mamahihirap? Ano pa ang mangyayari dito sa mga kababayan nating hanggang ngayon wala pong maisaing? Na samantalang itong mga animal na mga congressman na ito nagpapasasa sa pira ng taong bayan. Bayan, magising na po tayo. At kung ito po ay papayagan natin na magpatuloy ito, mamamatay kayong dilat ang mata. Maniwala kayo. O kagaya ng sinasabi nitong si Bangag, dahil daw sa climate change na naman niya ay binintang yung mga pagbaha at hindi raw kaya ng mga nilagay nilang flood control na kung saan naman ay talaga namang zero, wala naman talagang flood control. Bakit hindi yan ang i-impeach ninyong mga ungas kayong mga kongresistang mga bobo kayo? Mga demonyo kayo na mga himod tumbong kayo dito kaya Bangag na ito. Di ba? Hindi ba't mas impeachable yung nagdodroga itong Bangag na ito? At hindi po maikakaila yan dahil unang-una hindi lamang po basta video yun na ipinalabas ni Maharlika, kundi yun po ay talagang pinasuri yun sa dalubhasa sa Amerika kung yun ay genuine na video. At lumabas po sa forensic investigation nila na yun po ay
talagang totoong si Bangag yun at talagang totoong video yun na sumisinghot itong animal na bangag na ito. Bayan, nananawagan ako. Mapagmatyag tayo. Una, yun pong aking dinidiscuss, na itong girang darating na ito, katunayan, ay nagpakawala na po ng mga missile nuclear itong North Korea at itong Russia, na kung saan sa kabutihang palad naman ay nai-intercept nitong mga Amerikano. Yan na po, kung hindi man po natin nararamdaman ngayon dito sa atin, dito na po papupunta yan. Kaya ko naman po dinidiscuss ito dahil gusto ko lamang pong magkaroon ng awareness, lalo na po itong mga subscribers ko. Kaya nga po mga kababayan, mga subscribers ko, yun pong itinuro kong kalamansi at sili, yan po ay malaking may tutulong sa inyo. Dahil yan po mga kargada ng mga nuclear at saka mga missile nitong mga pakakawalan ng North Korea at itong Russia. Yan po ay may halong lason, may halong virus. Kaya nga po sabi ko, hindi na po uso ngayon yung barilan, hindi na po uso ang tagaan sa darating na digmaan. Ang uso na po rito, virus or lason na po ang pakakawalan nila. Dito po ay wala pong pipiliin kahit na sino, at lahat po yan ay titimbuwang na lang. Kaya po paulit-ulit ko na lamang pong sinasabi ito sa inyo, mga, lalo na po dito sa mga subscribers ko. Huwag na huwag po kayong magpawala ng inyong sili at kalamansi sa bahay. At kapag ka nandyan na po, gawin nyo na po yung proseso. At uulitin ko na naman po ulit. 5 kalamansi, biakin sa gitna. Yung siling pula, labuyo, putulin sa gitna. Yun po ang ilagay nyo sa steamer. Pagkatapos po niyan, yun pong pawis no, na dumikit doon sa takip ng steamer, yun po ang ipunin nyo, yun po itaktak ninyo doon sa lalagyanan. At pagkatapos po niyan, isalin po ninyo doon sa isang lalagyanan na yung pwedeng pang-spray. At yan po, pagka nandyan na, yan po ay i-spray lamang po ninyo sa inyong mga lalamunan. At huwag niyo pong babaliwalain ito dahil sinabi ko na po yan dati. Kaya po isinara ng Facebook yung aking Facebook account dati na Aqua Verana. Dahil nung time po ng COVID na yun, ako po yung daldal ng daldal ng tungkol doon po sa Osbong ng Sampaloc. Ay yun po, doon po sa mga nakarinig, na sumunod, ay awa po ng Diyos ay walang tinablan sa kanila at maging sintomas. At doon naman po sa mga hindi naniwala at sinasabing puro kalokohan ko lang daw, yun po lahat, buong pamilya po ay namatay lahat. Wala pong pagkakaiba itong tinuturo kong kalamansi at saka sili ngayon. Total, ang sa akin naman po, kung marunong tayo mag-isip pare-pareho, total wala naman po kayong puhunan dito. Ang puhunan nyo lang po siguro, bumili kayo ng kalamansi sa palengke, yun lang siguro, mura lang naman po yan. At wala naman po kayong pinuhunan dito na para ibayad sa akin sa pagtuturo ng inyong kaligtasan. Di po ba? Siguro naman po ay walang masama kung kayo ay sumunod. Bakit ko nga po ba ginawa dati? Noong sa Facebook Live ko pa yung COVID na yan. At yung itinuturo ko nga pong usbong lang ng Sampaloc, ngatain nyo, huwag nyong tatanggalin sa inyong bibig habang nasa labas kayo ng bahay. So, yun po eh. Yung daldal ako ng daldal dati, yun po. Kaya po ipinasara yung aking Facebook account dati na hanggang ngayon po ay hindi ko na po na-recover at
yung Aqua Verana nga po. Kahit na sino yung mga kinausap ko, yung mga IT, hindi na rin po nila ma-recover. So, yun po ang nakakalungkot doon dahil actually nandoon po lahat yung mga katibayan ng mga sinasabi ko sa inyo. Magmula doon sa aking pagpaparapol na ang pinakamalaki po yata doon na pinarapol ko is 2 million. At yun po ang pinaparapol ko yun po ay tuwing actually, kung po yun gabi-gabi po ako nagpaparapol doon, pero maliliit lang po na halaga. Kagaya po ng 50,000, ganun lang po. Pero yung tuwing Sabado ng gabi, yun po yung nagpaparapol ako ng 1 million up to 2 million. Yun po. Nandoon po lahat yun. Nandoon po lahat at makikita niyo po. Nandoon rin po lahat yung ating pamimigay ng mga motorsiklo at may ilang pirasong bahay din po yung ating nabigyan doon at ando naman po yan at ang hindi ko lang po talaga ibinidyo at pinapakita dyan yun pong aking pamimigay ng mga bigas-bigas na yan. Hindi ko po kayang i-video yun tapos naka-live po ako sa aking Facebook account natin. Yun po ang hindi ko pinapakita. Pero yun po mga motorsiklo, mga bisikleta na yan. At saka yung pong raffle na yun, yun nga, umabot ng 2 million, 1.5 million. Nandun po lahat yan sa aking Facebook account dati. Sayang nga lang talaga at isinara yun. Kaya naman po, yun po ang rason kung bakit pagkatapos po noon, dahil hindi naman safe yung aking ganitong mga account, ay nag-open po ako nitong YouTube channel. Kaya po nasa YouTube channel na ako. At yun po yung sinasabi ko. Bagamat bagamat sa YouTube channel na ako, mayroon pa rin po ako hindi ko na po matandaan. Pero ito po, nandyan po yan sa mga videos ko, yung live ko na parapol din po ako ng 250,000 ba yun? Hindi ko na po matandaan 250,000. Tapos, yun pong apat na tigwa 100,000 doon, yun po yung pira na yun, ay yun po yung pension ko, yung paunang bayad sa akin ng SSS. Yun po yung 400,000. Pero pinamigay ko po lahat yun sa pamamagitan ng raffle. At yung nga po, apat po yung nanalo doon ng tigwa 100,000. At mayroon pa rin po yata 5 na nanalo sa raffle na tig 50,000. Yan po. Ito na po yun. Hindi na po natin pinag-uusapan yung Facebook account ko. Ito na po, ito na pong video nito. Nandiyan naman po yan. Nasa live po yan. At yung mga parapol ko. So ito naman po ating nalalapit na parapol ulit. Ay sabi ko nga po mag-uumpisa po tayo sa 500,000, 1 million, 1.5 million, 2 million at saka yung halaga ng kamuti na 3.6 million. Ayan po. At kakauntin na lang po yung ating kulang doon sa 100k subscriber. At yun po yung kaya ko po gagawin yun. Parang kumbaga ibabalik ko lang po sa inyo yung inyong pagtitiwala sa akin sa channel natin. Actually, hindi ko po channel ito. Ang channel po na ito, Verana Live Studio TV na ito, sinabi ko naman po yan nung mga nakarang video ko na ang channel na ito ay hindi po sa akin, kundi sa inyo pong mga subscriber ko. At paulit-ulit ko po na pong sinabi yan na lahat po ng mga revenue rito, pumapasok lang po ng pumapasok sa bank account na inopen ko para lang po dito sa YouTube na ito. Wala pong withdraw yan magmula nung sumasahod na tayo sa YouTube. At kasi gusto ko lang pong patunayan sa inyo yung sinasabi ko na hindi ko na po kailangan ng pera. Kaya ko po ginagawa ito para po dito sa mga kababayan ko. Ito mga iniikutan ko. O bakit nga ba ginagawa ko ito na wala naman akong sponsor. Wala po. Unang-una, hindi po ako tumatanggap ng sponsor. Lalo na yung mga palipad-palipad na yung mga pakulay-kulay na hindi po ako tumatanggap. So, yun po.
So kaya nga po ay sikapin nyo lang po yung mga nakakaalam na po rito, sikapin nyo pong ma-reach na natin yung 100k subscribers para maikuha na po natin, masimulan na po natin yung unang raffle draw natin na 500,000. Ayan po. So sana mga kababayan ay lagi tayong magbasid. Kaya nga po ito, kaya binobroadcast ko po ito, yung congressman na ito na bumili ng private plane at saka helicopter. Sa kabila ng naglalanguyan nating mga kababayan dyan sa Bicol, ito pa ang ginawa nitong congressman na ito na di umano ay si Saldico. Yang bumili ng private plane na yan at saka helicopter. Yan po. At saka ganun na rin po yung kaya ko po ipinarinig nun na kaya yung interview ni Ted Filon dito sa isang congressistang tsuwa na yan, na isang ungas na yan. Sabi ko nga pag nakita ko ito ay lalagasin ko ang ngipin ito. At may time tayo diyan. May oras din tayo diyan para sa mga ganitong klaseng mga tao. Hindi na ako magsasalita pa ng marami dahil useless kung magsasalita ako rito. Basta ang sa akin naman po rito, araw-araw lang po ako mag-upload ng video. Para po dito sa tungkol nga po dito sa pagre-remind ko itong hindi man wala pa man dito sa atin pero palapit na po ng palapit dito sa atin yung gira na sinasabi ko yan. Kaya nga po yun ang sinasabi ko, yun pong kalamansi at saka sili, huwag po kayong magpapawala sa inyong bahay. Anyway, ay sa lahat po ng may mga sakit nating mga kababayan at may mga problema sa buhay, sana Panginoon ay pagalingin mo na po sila. Upang sa ganon ay magawa nila yung kanilang dapat gawin sa buhay na walang anumang sagabal. Maraming salamat Panginoon at siyempre dito sa lahat ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.